makatapos po na maibahagi ko po ng maayos ang iyong mga salita, Panginoon, sa araw na ito. Panginoon, ikaw po ang siyang mangusap sa aming mga puso at mga aming isipan, naway aming matutunan, Panginoon, at aming maisa puso ang iyong mga salita na aming marinig sa araw na ito, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen. Yun nga po, sa pangalawang salita na huling salita ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo sa krus. Sabi dito po sa Lucas 23:43, sinagot ni Jesus, sinabi ko sa inyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Yun nga po ang sabi ni Kristo sa pangalawang salita po. Hindi niya po sinabi na isasama niya kayo, isasama kita sa paraiso bukas o sa makalawa na lang, kundi sinabi niya po ngayon isasama kita sa paraiso. Yun po yung salita na yung sa dalawang pagdanakaw po na nakabayubay siya sa krus, na sa gitna po siya ng dalawang magnanakaw. Yun po yung sinabi niya na sa lahat ng mga kinutya ng mga tao, pinagkukutya siya ng lahat ng mga tao na at sinabi sa kanya na bakit kung ikaw ang Mesiyas at ikaw yung Diyos, bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili dyan sa krus at pati kami ay iligtas mo? Yun ang mga sinasabi ng mga tao sa kanya, yung mga makasalanan. Sinabi ng isang magnanakaw sa kanya na, sabi ng isang, di ba ikaw ang Diyos, bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? Ngunit sinabi ng isang magnanakaw, ng isang kriminal na siya ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Tulad ng isang kriminal ay nakatanggap ng assurance sa Panginoon na siya ay isasama sa paraiso, ngayon din ay isasama siya sa paraiso, na assurance na siya ay mailigtas siya. Sinabi ng isang kriminal na, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayo man ay nagkasala, ngunit ang taong ito ay hindi nagkasala kailanman, nararapat lang sa atin na maparusahan. Ngunit yung taong ito, sabi ng magnanakaw, ay hindi siya nagkaroon ng kasalanan, kahit si Kristo ay hindi nagkaroon ng kasalanan. Kahit sa mundo nito ay hindi siya nakagawa ng kahit na anumang kasalanan. Pinangako ng Panginoon sa atin na tayo ay mailigtas. Ang kaligtasan natin ay binigyan niya tayo ng assurance na tayo ay mailigtas. Kaya nga po sa sinabi niya sa Corinto 5, 2 Corinto 5:25, 5:21 pala. Sabi po dito ay, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay nabilang sa makasalanan upang magkiisa tayo sa kanyang mapagbanal na at mabanal sa isa tayo sa kanyang kabanalan, kaharapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yun nga po ang sinabi na tayo po ay masama sa kabanalan ng Diyos sa ating bilang isang tao. Ninais ng Panginoon na tayo lahat ay mailigtas sa pamamagitan niya. Yung Diyos ay nakapangako sa atin na tayo man ay sa krus, kung paano binigyan tayo ng Panginoon na
ng assurance talaga na tayo ay mailigtas. Sinabi po dito sa may 3 puntos na tayo po ay binigyan para matanggap po natin ang isang assurance ng Panginoon na mamakuha natin yung ating kaligtasan. Ang una po ay ang pagtanggap at tanggapin natin na tayo po ay nagkasala. Tayo po ay tanggapin natin bilang mga tao, bilang sa mundo nito na tayo ay tanggapin natin na tayo, simula pa naman sa una ay tayo po ay makasalanan. Pinanganak po tayo na isang makasalanan. At walang sino mang matuwid. Sinabi nga po sa Roma 3:10 na walang sino mang matuwid kundi ang Panginoon, si Kristo lamang ang matuwid sa mundo nito. Ngunit kung tayo ay sa pamamagitan, sa tanggapin natin ang tayo'y nagkasala, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, ay tayo po ay makakamta natin kung ano ang kaligtasan sa mundo nito. Ang pangalawa po ay ang magtiwala tayo at tanggapin natin si Kristo sa ating mga buhay at naisin natin na tanggapin natin si Kristo ng buong puso sa ating buhay na siya po ang ating tagapagligtas at siya po lamang ang tagapagligtas natin. Wala na pong iba kundi si Kristo lamang ang ating tagapagligtas. Tanggapin natin siya ng buong puso at mabuhay tayo ng may magandang kaugnayan sa Panginoon, yung pang-spirit, yung sa sarili natin na hindi. Katulad nga sabi sa prayer meeting natin kagahapon na kagabi na kailangan tayo ay tumawag at manatili manatili tayo at kumatok tayo sa Panginoon para tayo ay manatili tayo ng buong puso, hindi kalahati, hindi hap-hap. Sabi niya, buong puso po tayong tanggapin si Kristo para tayo ay ma-assure tayo na tayo ay mailigtas sa pamamagitan sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pangatlo po ay kailangan po natin na commitment sa Panginoon, na kailangan po nating maniwala tayo at mananampalataya sa Panginoon na ng ating kaligtasan. Gaya nga po sa sinabi dito, sa sinabi niya na sa Luke 23, na sinabi niya sa isang magnanakaw na kailangan na ngayon din ay isasama kita sa aking paraiso. Hindi niya sinabi na bukas, mamaya kita isasama, kundi ngayon din isasama kita sa paraiso, na katulad sa isang magnanakaw na makasalanan na natili siya kay kinilala niya si Kristo na kanyang Diyos, natakot siya, na tinanggap niya na siya ay makasalanan katulad ng isang magnanakaw. Pero yung isang magnanakaw ay tinutya siya. Yung isang magnanakaw ay nagsabi siya na paniwala siya, natakot siya sa Diyos, na sabi niya nga doon ay kailangan hindi ka natatakot na may nasa sa Diyos, kundi na ikaw lang dapat lang sa kanila na magparusahan, pero si Kristo ay hindi dapat naparusahan dahil sila ay walang kasalanan, kundi sila ay makasalanan. Ganon din yung naniwala ka kay Kristo na siya ang iyong tagapagligtas, kaya kailangan natin na ng buong puso at kailangan natin ang kaligtasan, na may assurance tayo kay Kristo na siya ang ating tagapagligtas at tayo ay nailigtas na po. Yung katulad po dito sa sinabi po dito sa John 3:18,
hindi hinihintulutang maparusahan ang sumasampalataya sa buktong na anak ng Diyos, subalit hinuhintulutan na maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Yun nga po yung sinabi niya na mapaparusahan yung hindi nananampalataya sa Kanya, kundi ang nananampalataya sa Kanya ay assurance na nailigtas na siya. Mailigtas siya sa sinabi at pangako ng ating Panginoon sa atin na tayo ay mailigtas sapagkat nananampalataya tayo sa Kanya ng buong puso at katapatan. Ganon din po sa sinabi niya sa sa Efeso 2:8. Ito po kasi yung pinaka-verse ko noon na yung sa Efeso 2:8. Sapagkat hindi ko na maalala. Salvation. Sinabi po dito sa Efeso 8, sapagkat at sa gayon paman ganon tinakila ang pag-ibig ng Diyos na ipinadaman niya sa atin, binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran. Bakit iba to? 2.8 pala. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay nailigtas kayo sa pamamagitan ng iyong pananalig kay Kristo at kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, kundi mula nga daw po sa Panginoon. Hindi ito, sa 9 po, ay hindi ito sa bunga ng iyong mabuting gawa, kundi hindi dahil ito sa magandang gawa, kundi na walang dapat na ibang malaki ang sinuman. Ganon din po yung sinabi niya kasi nga po, yung pag-ibig nga daw po ng Panginoon ay hindi binigay, galing ito sa biyaya ng Panginoon, kundi hindi lamang ito sa ating mabuting kalooban, mabuting gawa, kundi ito ay galing sa Panginoon ng ating kaligtasan, kasi ang kabutihan natin ay nagmumula sa Panginoon. Kasi sabi po dito sa 10, pag dineretso mo pa siya, hindi lamang po yung katulad nga po ng isang magnanakaw po na nasa krus po siya. Hindi naman po siya makasalanan po siya, at saka hindi naman niya sinabi doon na wala na panahon yung magnanakaw, kasi nga sinabi ng Panginoon na may pangako ang Panginoon na tayo po ay may kaligtasan sa Kanya. Basta may assurance tayo na may kaligtasan tayo, basta tumanggap tayo sa Kanya. Tanggapin natin siya ng buo sa ating mga puso. Na katulad ng magnanakaw na yun na sinabi niya kay Kristo, ang magnanakaw kasi wala na siyang panahon na sumama sa kung ano man, kasi sabi ng Panginoon basta tumanggap ka, kahit naghihingalo na yung isang tao ay may pag-asa pa siyang mailigtas, basta tumanggap lang siya sa Panginoon. Pero hindi naman natin sabihin na hintayin pa natin na tayo po ay maghihingalo na bago natin tanggapin si Kristo na tayong na tagapagligtas. Katulad sa magnanakaw, wala na siyang panahon, ngunit
inassuran siya ng Panginoon na maligtas siya dahil po siya ay nagtiwala, may takot siya sa nagtiwala siya sa Panginoon at tinanggap niya si Kristo sa kanya na naniwala siya kay Kristo na si Kristo ang Diyos at tagapagligtas. Ang kasi yung magnanakaw, hindi naman siya, wala na siyang panahon na nakapitay na po siya eh. Wala na siyang panahon para na maggagawa pa siya ng mabuti. Wala naman siya ng panahon na, kasi nakapako na siya sa cross, wala na siyang panahon na sumama pa sa kung mga religious group na gumawa ng kabutihan o magbigay ng sharing magbigay ng magandang bali o gumawa pa ng mabuti dahil nga nakabayubay na sila sa krus kasama si Kristo. Ngunit natakot siya at naniwala siya kay Kristo at tinanggap niya. Nag-commit siya sa Panginoon na talagang maniniwala siya. O yun, yung kaligtasan niya ay kanya na. Katulad natin ay ninais din ng Panginoon na tayo lahat ay mailigtas. Kaya nga po, binigay niya ang kanyang buktong na anak na para sa atin na kaligtasan na may katulad ng isang magnanakaw, may assurance din tayo na tayo po ay mailigtas sa pamagitan dahil yung ang pag-ibig ng Diyos ay atin sa kaligtasan natin. Hindi niya sinabi na ngayon, bukas ka na lang niya ililigtas, mamaya, kundi sinabi niya ngayon na, isasama kita sa paraiso. Yun lang, ang Panginoon po. Basta yun lang yung natin na may tanggapin natin ang Panginoon. Tanggapin natin na tayo ay nagkasala, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Tinanggap natin si Kristo na siya ang ating tagapagligtas. At saka may commitment tayo sa Panginoon na kung ano man ang ibigay natin yung buong tiwala sa Diyos. At makakamit natin ang assurance na tayo ay may kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi itong makukuha sa sabi nila na yung iba, diba sabi nila, pag nagsimba ka, sabi nila, o sige, ikaw na lang magsimba, isama mo na lang ka rin sa panalangin. Hindi naman po pwedeng ganun. Kasi bawat yung isang tao ay kailangan ng may personal na commitment sa Diyos at sa Panginoon na kailangan talagang may assurance para makuha natin ang assurance natin sa Diyos na tayo po ay mailigtas at kasama natin siya. Makasama natin siya. Si Kristo ay kailangan natin. Ang kaligtasan ay isang personal natin na gagawin para sa ating personalidad na pangangailangan. At sa personal natin na buhay, hindi natin pwedeng sabihin na sa kanalang dahil sinabi naman ng Panginoon hanggat may buhay ka, basta tanggapin mo siya, pero hindi naman kailangan na maghihingalo na tayo bago natin tanggapin na nagkasala tayo, tanggapin natin si Kristo na tagapagligtas. Pero kailangan na din natin ng panahon ng matanggap natin siya para sa buhay natin na ngayon, sa mundong ito na makilala natin ang Diyos sa kaligtasan pa lang. Alam na natin na kung tayo po ay may assurance na tayo na naligtas, hindi na natin hintayin pa na maghihingalong na tayo bago tayo umano na matanggap natin ang Panginoon. Kundi sa ngayon pa lang ay kailangan na natin na assurance natin para maging maayos po ang ating pamumuhay at magiging maayos po ang ating ugnayan sa Panginoon. Amen. Para sa ganon, tayo po ay may assurance na katulad sa isang magnanakaw na may assurance na siya na ngayon pa lang ay isasama na siya ngayon pa lang isasama na kita sa aking paraiso, hindi ngayon, hindi bukas, kundi ngayon din isasama kita sa paraiso. Yun nga po. Maraming salamat po. Panginoon, maraming pong salamat sa iyo, sa
Sa hapon ito, Panginoon, salamat po. Ibinibigay po namin sa iyo ng aming mga puso, ang aming buhay, Panginoon. Tinatanggap po namin, Panginoon, na kami po ay nagkasala, at patuloy po kaming mananampalataya at maniniwala at manalig sa iyo, Panginoon, ng buong puso at buong katapatan, Panginoon, na sa gayon po ay magiging assurance po namin na kami po, ang aming kaligtasan ay nasa sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po sa hapon ito. Salamat po sa iyong mga salita na ibinahagi mo po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.